Grabe yung laro nitong si Luka at Austin Reeves ngayon kontra dito sa Hornets. Showtime mga pare ko yung ginawa ng mga yan. Si Luka talagang bumawi ngayon mula sa bagsak na efficiency niya last game kontra Atlanta Hawks. Si Luka ang nagdala talaga ng scoring load at siya yung focal point sa offense ng Lakers. Nagsimula na may double figure sa early games minutes pa lang. Katulad ng inaasahan natin na sa oras nga na makuha ng Lakers ang momentum sa early, siguradong mahihirapan ng bumawi dyan ang Charlotte Hornets. Si Luka rin ang nag-push pagdating sa third quarter kasama sila Hachimura. Kahit maganda ang laro niya, may pagkakataon pa rin na ang Lakers naging vulnerable pa rin kapag bumagal sila sa run. Kailangan pa rin ng team support. Hindi sapat na si Luka at Reeves nga lang raw talaga ang mag-carry sa game. Dapat na mag-paired sa tamang team execution. Kaya naasahan dyan itong si Hachimura, Ayton, Marcus Smart. Si Luka nakapag-deliver ng 38 points, 6 rebounds, 7 assists, leading scoring. Sinundan yan nitong si Reeves mula sa 24 points, 7 assists. Talagang effective yan pagdating sa secondary scoring at assist support kay Luka na nag-relieve kay Luka Doncic sa offense at naghand ng balanse nga nilang opensa. Sa halftime pa lang tumulong na siya sa lead carry. Yung pagiging playmaker at scorer niya yung mahalaga para sa Lakers talaga para hindi mag-overwhelm itong si Luka at magkaroon ng ibang pagpipilian pagdating sa opensa. Katulad na lang nung nangyari sa kontra Atlanta Hawks mga pare ko, absent si Reeves kaya walang naging support kay Luka Doncic pagdating sa opensa. Kaya malaking tulong talaga itong si Reeves sa oras na alatin man itong si Luka sa laban. Yan yung reality mga pare ko. Samantalang si Ayton may 14.6 rebounds bilang big man. Tumulong yan sa loob ng paint talaga, rebounds at na-convert sa mga interior chances. Sobrang effective rin talaga itong si Ayton kontra sa Hornets ngayon. Mas naging mahalaga yan lalo na kapag naputol ang Lakers sa momentum ng third quarter. Gumana itong si Ayton. Hindi siya nag-explode tulad ni Luka o Hachimura pero yung contribution bilang supporting cast solid at kinailangan talaga ng Lakers pagdating sa team success. Sa statline naman si Hachimura may 23 points sa game, may malaking surge pagpasok ng second half, may catch fire at maraming tira yung pinasok niya pagdating sa field at threes na malaking tulong sa Lakers na makapag-pull away dito sa Hornets. Si Smart may 13 points, 4 rebounds, 6 assists at 7 steal. Solid na combined offense at defense yung binigay nitong si Smart. 7 steal mga pare ko, sobrang laking bagay niyan. Yan yung nagbigay at nagset ng tempo para sa hustle plays nila. Yung ganitong klaseng role player sobrang importante mula sa mga combined output, opensa at depensa na nagbibigay ng edge sa Lakers lalo na sa close game situation. Ang third quarter surge ng Lakers ang naging turning point nila dito sa Hornets. Sa report 11-4 ang nagawa nitong si Ayton, Hachimura at si Luka rin na nagbigay ng malaking lead sa kanila. Kahit maraming points ang nagawa ng Lakers, kailangan pa rin nilang ikip ang focus dahil sinubukan pa talagang bumawi dyan ng Hornets pagpasok ng fourth quarter. Matapos yung trail sa first quarter, halos even lang sa second. Nag-explode ang Lakers sa third quarter. Yan yung nag-create ng lead. Mahirap sundan para sa Hornets na yan dahil nahirapan sa depensa yung mga to pagpasok ng third quarter. Yan yung nagbigay daan sa Lakers para makuha ang mas maraming open shots at mga mid-range jump shot. Mas naging balance pa dyan sa offensive contribution ng Lakers. Hindi lang si Luka at Reeves ang nag-shine. May malaking contribution rin mula sa supporting cast lalo na sa second half pa. Hachimura, Ayton, Smart hindi pa nga gumana dyan. Itong si Larabia mula sa 6 point lang na nagawa nito sa game. Sa second quarter at third, nag-catch fire ang Lakers at nakabawi pa dyan ng bahagya ang Hornets mula sa fourth quarter. Dahil sa 33 points na nagawa ng mga yan, hindi na bumaba sa below 6 ang Lakers sa lead. Kaya nagawa ng Lakers iangat ang margin nila sa huling quarter. Base naman sa ilang mga analyst, habang mabilis ang points ng parehong team na to, ang Lakers ang gumamit ng mas mahusay na momentum sa third quarter at doon naging malaki yung pagkakaiba nila. Mas nag-focus ngayon itong si Redick kung paano mas magiging maganda ang run nila pagpasok ng third quarter para hindi sila maubusan ng gasolina pag pumasok yung huling quarter. Yan kasi yung madalas nagiging problema ng Lakers nun, yung over fatigue sa mga core nila kaya nauubusan sila ng offensive load sa second half. Ngayon nakikita natin na nasusolusyonan na yan at inaagapan na nitong si Redick yung problema na yan and masasabi naman natin talaga na sobrang effective yan. Ang Lakers nanalo dito sa Hornets
At yung susunod nilang makakalaban, itong top team, OKC Thunder sa Western. November 13 mga pare ko, 10:30 AM. Yan yung aabangan naman natin ngayon.